Hello, Cancers! Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Tignan po natin kung ano mga mensahe ninyo for September 19. And also, welcome back po sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome na welcome po kayo. And thank you sa inyong pagbisita. I truly appreciate it. And God bless you all, Cancer. Unang tatlong mensahe ninyo ngayon. Cain, pay attention to your health, Cancer. Okay? Pay attention to your health. Maaari ang iba sa inyo dito sa sobrang kabisihan, sa sobrang daming iniisip, sa sobrang daming ginagawa, hindi na ninyo naaalagaan ang inyong sarili. Maaring na-overlook nyo na yung inyong health, no? Kaya ito pinapaalala sa inyo, Cancer. Pay attention to your health, otherwise it will backfire on you, no? Mas mabuti ng i-prioritize natin ang health regimen natin, yung pag-aasikaso, pag-aalaga sa sarili natin, no? Kisa naman hindi tayo makagawa ng mga kailangan natin gawin, hindi natin ma-perform ang mga responsibilidad, duties, and kung ano-ano pang kailangan natin gawin sa pang-araw-araw dahil may hindi magandang nararamdaman, diba? Kaya baliktarin natin ang lahat, no? Kung ang health ninyo lagi nasa last number ng priority ninyo, ilagay natin yan sa unahan, no? Para naaalagaan natin ang sarili natin. We are always energized, revitalized, rested, ng ganon, ay wala tayong poproblemahin, no? Kahit madami pa tayong gagawin, kayang-kaya natin yan, diba? Kapag malakas tayo, magandang pakiramdam natin, we are on top of our health, diba, Cancer? Kaya, ayan, pay attention to your health, okay? Doing something risky, taking a chance, maaaring yan ang isa din sa bagay na kina-consider gawin ninyo, Cancer, no? Ang pagtitake risk, ang pagtitake chances dito, no? Sa mga ganyang bagay, always, always tune into your intuition. Lagi ninyong papakinggan kung anong bulong sa inyo ng iyong intuition so that magiging maayos pa rin ang lahat. You will be on the right direction, no? And maghanap kayo ng marami pang impormasyon, additional information na makakatulong sa iyo kung talaga nga mabuti na mag-take chance kayo sa bagay na yan sa ngayon, no? Kung yun ang makakabuti para sa inyong sitwasyon, no? Mag-research, no? Before you jump into that situation, mag-research kayo. We have final, ayan, period of frustration, lessons to be learned. Ayan, so maaring related ito dito sa inyong pangangatawan, no? Maaring you're feeling frustrated dahil siguro hindi ninyo ngayon maisingit kung ano yung kailangan ninyong gawin pagdating sa, ang naririnig ko, check up parang merong kayong pa-check up na kailangan gawin. Maaring na-miss ninyo yung schedule ninyo, and ngayon maaring tumatawag kayo sa doctor's office and you are trying to get an schedule, maaring ganon, and yun, parang hindi kayo ngayon makakuha, no, ng schedule. So yun lang aking napipick up dyan, Cancer. We have career. Ayan. So, maybe, yung something risky na to na gagawin ninyo is related sa inyong career. No? Or maybe ang iba sa inyo is feeling frustrated ngayon regarding sa inyong karera. No? May mga bagay siguro na hindi nangyayari. May mga plans kayo na hindi nagmamaterialize ngayon related sa inyong career. Dog parking, advice from a friend. Ayan. So, meron kayong ditong advice na matatanggap from your friend. Maaaring manggagaling sa kaibigan na to yung information na makakatulong sa inyo. Maaaring yung advice na yan is, yun yung mga makakatulong sa inyong sitwasyon sa ngayon na maaaring makapagdesisyon kayo ng mas maayos. Mas mapag-iisipan ninyong mabuti ang inyong sitwasyon, no? Maybe related pa rin yan sa inyong career. We have January, ayan, Cancer. Maybe hard work is ahead, until January. Yun ang akin napipick up dito. Maaring sa career ninyo yan. You know what, Cancer? Maybe yung career ninyo
is a new one, no? Kaya parang ang dami ninyo pang kailangan i-adjust, marami pa kayong kailangan gawin, yung mga ganun ba? So, what else? We have wall, misunderstanding. Ayan. Maaring there is also a misunderstanding between you and another person. No? Kaya siguro, you will be feeling frustrated dahil yung taong ito, is siguro hindi nagigets kung ano yung sinasabi ninyo. Hindi nagigets ang punto ninyo. Maaring gano'n. Maybe katrabaho, no? Maaring boss ninyo yan, colleague, maaring din na kaibigan or kapamilya, no? Ang hindi ninyo tawag dito, yung meron kayong misunderstanding with ngayon, no? What else? We have wealth. Yay! May parating na pera sa inyo, Cancer. This may come from different sources. This may come from gift. This may come from a win. This could be also bunga ng inyong pagsisikap sa trabaho or negosyo. It could come from different sources, no, Cancer? Uulan ng pera sa inyo. So, be on the lookout for that opportunity. And good luck. Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Titignan po natin ngayon kung anong mga mensahe para sa inyo for September 19. And also, welcome back din po sa ating channel. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome po kayo. And maraming salamat po sa inyong pagbisita. I truly appreciate it. And God bless you all. Ayan. So, paunang mensahe ninyo, will. Ayan. So, indecisiveness, no? Meron kayong bagay na kailangan pagdesisyonan pero hindi kayo makapagdesisyon. You are in the fork in the road sa ngayon. You don't know kung ano ba, which path are you gonna take? Left or right? Or didiretso ba kayo? Yung mga ganon, ano? Hindi kayo ngayon, hindi malinaw sa inyong sitwasyon ninyo. Kaya siguro hindi pa kayo makapagdesisyon. No? And also, your second message is, Cup, you should accept valid criticism. No? You should accept valid criticism. Kasi normally naman, yung mga sinasabi nating valid criticism is that it's constructive criticism. Diba? May mga napapansin or nakokomento ang mga ibang tao regarding sa atin, sa mga ginagawa natin, or sa atin mismo, no? And sometimes kailangan natin i-embrace yan because that helps us to be even stronger, to even more better person, yung mga ganon, nakakatulong ang mga constructive criticism na yan para mas mapabuti pa natin, mas mapaganda pa natin ang buhay natin, ang pag-uugali natin, yung mga ganon ba, no? And also, be careful with the temptation that surrounds you ngayon, Scorpio. Kasi maaaring may mga tao dyan sa paligid ninyo that are trying to distract you, ha? May mga distraction dito. Matitempt kayo siguro na ma-distract at ngayon, imbes na mag-iisip-isip kayo na magdesisyon or kung ano man ang kailangan ninyong gawin dito para makapag-desisyon na kayo, maaring matagalan pa kayo lalo kasi matitempt kayong gumawa ng mga bagay na hindi necessary sa ngayon, no? Kaya be careful with that. Give the energy of the cane, pay attention to your health. Ayan. So, maaaring yung indecision na yan is regarding sa inyong health, sa inyong pangangatawan, no? Sa inyong kalusugan. Scorpio, maaaring may mga kailangan kayong pagdesisyonan ngayon regarding sa inyong pagpapacheck up siguro or sa mga treatment na kailangan ninyong gawin and hindi pa kayo nag-iisip talaga, no? Maaring naguguluhan kayo, no? Or maaaring kulang ang impormasyon ninyo about dyan sa mga kino-consider ninyong options, no? Or sa mga kailangan ninyong gawin. Kaya mag-ano kayo, seek more information, Scorpio, no? Kung naguguluhan kayo, ask for help, ask for someone na makakapag-explain sa inyo ng mabuti, ng maintindihan ninyo so that you can decide na, no? Diba? So, what else? We have harp, great happiness. Ayan, napakaganda.
Napakaganda. So, magiging kayo, mababalot kayo ngayon ng kasiyahan and joy ito, no? Hindi lang ito simpleng happiness. This is great happiness. This is joy na talagang mararamdaman ninyo sa ngayon. Kakatuwa ninyo to, sobrang ikakatuwa, no? So, what else? We have despair. Ayan. Heartache over what you no longer have. Ayan. So, ang iba sa inyo, meron pang nararamdamang sakit sa kalooban, no? Wala na to sa inyo. Yung bagay na to, tao, sitwasyon, no? Or opportunity. Pero, at some point, nakakaramdam pa rin kayo ng heartache over that. But, feels like to me, with a great happiness, dito na energy, mawawala na din to. Marirealize niyo to na parang waste of time na. Kasi, wala na din yun sa buhay ninyo eh. It's gone. It's totally gone. Wala nang connection ito sa buhay ninyo. Pero, in the past or in the recent past, nakakaramdam pa rin kayo ng heartache, no? But now, there may be some kind of realization na may isip ninyo ngayon na sayang naman ang oras mo. Di ba? Sayang ang oras ko dito sa ginugugol kong panahon dito sa heartache na to, no? Na wala naman na ikaw magagawa because it's done and it's gone, no? So, what else? Spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. So, ayan. So, this will be it. No, Scorpio, magkakaroon ka na ng enlightenment dito and understanding of your situation. Maaring related yan dito sa procedure or sa treatment na pinag-iisipan ninyo, no? And definitely, you'll be able to decide na ngayon if you're going to push through it or kung ano, no? Kung ano ang kailangan ninyo pagdesisyonan dyan, magkakaroon na kayo ngayon ng kalinawan, no? You will be enlightened and you will get the clarity that you need sa ngayon. Kaya naman, finally, mapagdidesisyonan nyo na kung ano ang kailangan ninyong pagdesisyonan, Scorpio. What else? We have Jug and lighthearted and carefree time. Chillin lang kayo ngayon, kaya kayo magiging masaya. Kasi magbibigay naman kayo ngayon ng oras para sa sarili ninyo, makapag-unwind naman kayo, makapag-relax naman kayo, makapag-spa kayo. You know, Scorpio, you deserve it. You deserve it, Scorpio. Kaya go for it. Mag-enjoy ka ngayon. Okay? Mag-enjoy ka ngayon. Kalimutan mo muna yung mga problema. Kalimutan mo muna yung mga challenging situations na na-encounter ninyo and mag-unwind kayo. Kailangan ninyo yan. Makapag-rejuvenate and recuperate kayo. Okay? Wealth, wow, Scorpio. Ang daming kaperahang parating sa inyo sa ngayon. It may come from different sources. Maaring ito na yon, breakthrough. Kung problema ninyo pera, no? This may be it. May financial opportunity ng parating and this could be the breakthrough na hinihintay ninyo. Kaya naman, no? You will be wrapped in great happiness sa ngayon dahil maring ito na yung solusyon sa problema ninyo sa ngayon. So, good luck. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces. Kamusta po kayo? So, this is for Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po, nasa mabuti kayong kalagayan, no? At tingnan po natin ngayon kung ano ang mga mensahe ninyo for September 19. And also, welcome back din po sa ating channel. Kung bago naman kayo dito, welcome po kayo sa ating channel. Thank you. We have wall misunderstanding. Ayan, there is a wall between you and a person sa ngayon dahil hindi kayo on the same page. May hindi kayo pagkakaintindihan, no, with that person. We have April, maaring nagsimula yan. Matagal na. Maaring yung misunderstanding na yan. Maybe started sometime in April this year. No. We have career, maybe that is related to career. No. Maaring yung misunderstanding na to is yung career choice ninyo to. No. Maaring ang subject ng misunderstanding na to is your career choice. Maaring yung misunderstanding na yan is with the loved one, with your person, or maaring kapamilya ninyo yan, no, na hindi kayo nag-agree, no, hindi siya supportive of you sa career na gusto ninyong tahakin. So maaring ganun din ang sitwasyon dyan, no? What else? We have marriage. Ayan, maari din talaga, no, yung
ka-misunderstanding ninyo dito is your person. No? Maaring ganon. For others of you naman, this could be April din. Maaring merong kasalang magaganap sometime in April next year. No? Yun din ang akin napipick up dito. What else? We have something important such as new job or raise. Ayan. So, may parating no na bagong trabaho or pay raise sa inyo, promotion, no? Maaring ganon din ang ganap. What else? We have younger man. Dealings or relationship with a younger man. Ayan. So, maaring yung misunderstanding na to is with this younger man. So, maaring kapamilya ninyo ito. Maaring anak ninyo, pamangkin, maaring asawa din ninyo ito, Pisces, no? Mas bata sa inyo siguro ang asawa ninyo. Maaring ganon. We have mule, someone extremely stubborn and unwilling to change. Si young man yan. Mari talaga, na talagang nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. It's because you're trying to guide this person. You're trying to change this person into a better person, no? Maaaring hindi ito nakikinig sa'yo, maaaring hindi siya receptive of your advices, no? Maaaring gano'n ang sitwasyon sa kanya. Kaya, hanggang ngayon siguro may misunderstanding kayo. Hindi niya nagigets ang point mo, no? Kung bakit sinasabi mo yung mga sinasabi mo, kung bakit nag-a-advise ka sa kanya ng mga ganitong bagay, hindi niya yan nagigets. We have October. Ayan, something is coming up in October for you. Nasa tapat niya si bag. Kaya maaaring yung laman ng bag na to is coming towards you in October. Maaaring meron kayong sisimulang bagong trabaho in October, no? Or maaaring may promise sa inyo ang inyong employer that you are going to start receiving additional kita or additional sweldo, no? Or maaaring ma-promote kayo, will start or you will assume sa bagong role ninyo in October, no? Maaaring ganun ang sitwasyon. What else? Ladder, yan. Climbing towards success, Pisces. So, ito na nga. Maaaring yung ladder of success na to, magsisimula na kayong umakyat dito this October. Maaaring mangyayari ng mga bagay na magli-lead sa'yo sa tagumpay around this October. So, good luck to that. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.